Sige po, marhay na aldaw. Dahil kita magparahaloy na ta Webes ngunyan. Sundo lang kitang alas 10 nin pagkaaga. Pet sa 26 Agosto. St. Jude tabi ano. Sugabos na devoto ni St. Jude. Pasalamat lamang tabi ha. Taural daw man na intercession sa pagbuhay-buhay. Ano man ang kasiributan, amang Diyos dapat enot sa gabos. Pinag-apudan ta si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. ta may mga developments na siguro aramon ta ito bagang so pa pigkukundusir rinda pipakundusir rinda manungod sa inquiry primero kan Energy Regulatory Commission sa dalagan po kan operasyon kan Albay Power and Energy Corporation and other things na dapat niya tong maisyan mga developments. Congressman Pido, marhay na aga si Pio po kan DCGB. Good morning and sugabos na nag-aantabay kang event si GP Marinal daw tabi Sento Gabos. Opo, thanks for taking our call. Kung Pido, primero, supig iidaw kan Bilog da Albay, ano po ang latest na sa indong paabot baga si RC na ma-check ang dalagan kan operasyon kan APEC tabi? Well, two things PO. One, we filed a complaint before the Energy Regulatory Commission. So, pandua is we filed a resolution to investigate the House of Representatives. Doon mo nakita sa ARC, kaso hapon mismo, nag-upload sa tuya si Agnes de Banadera, ang chairperson kang Energy Regulatory Commission. And he informed me that the reason why there's the delay in conducting a hearing is because ang APEC di pa nagsusumiti ng mga dokumento na pinaghahagad nila, particularly itong basis ng paglangkaw kan sa indang pagsingit. So these are regulatory submissions na until now, di pa nakakapagtao ang APEC kambasihan kan sa indang pagpapalangkaw kang singil, kang elektrisidad sa bulan kang Abril hanggang Hulyo na konsen ito so tema kan sa tuyang reklamo duman sa Energy Regulatory Commission. And that's why naghagad ki pasensya si Attorney Agnes de Banadera sa tuya because there is this delay in conducting a hearing due to the fact that APEC was in default. We can call it in default kasi haluyo na daan or in delaying because haluyo na nga ning din nakapag-submit kay itong mga dokumentong ito. Oho. Now, pagkatapos nindong ma-receive na informasyon hali mismo sa chairperson Abogada Agnes de Vanadera kan ERC, what comes next sa indong move taking in consideration ining day papagsusumitir kan APEC kan pinaghagad na dokumentos tabi? Well, ang in-explain sa kuya ang side ni Attorney de Banadera na sabi niya, kung as much as possible, when we set the meeting, gusto namin na we have a full picture of the controversy, of the pending controversy. Ayaw namin yung nagtatanong pa kami. And that's why we need, sabi nila, kailangan namin yung dokumento na yon, yung basihan ng APEC sa paggasingil ng ganong kataas na kuryente. And ayaw nila na magtanong, kundi gusto nila makita nila yung full picture. I fully understand the position of ERC being a regulatory body na makita nila o mahiling na ninda sa pag-set ki hearing kung ano talaga ang basihan. And nganing dako na halabaon pa ang discussion. Sabi ko nga kay Attorney de Banadera, that's also my take. Chair na ako bilang consumer din at libo-libong consumer ng mga Albayanos. Just want to know whether there was, a valid and legal basis in exacting or imposing that electricity bill for the month of April hanggang July na talagang nag-skyrocket yung bill sa mga Aleco consumers. Opo. So, kung Pido tabi nangangahulugan na mahalat kita kung sagkod no rin makasumitir opisyalmente kan dokumentos na pinaghagad kan ERC an APEC tabi.
Well, not necessarily. Siguro may punto na pag-abot ng oras, baka magdesisyon na lang ang ano. But we have another forum, which is, the Committee on Good Government, as well as the Committee on Energy, that is the appropriate committee, where they can take cognizance or take jurisdiction of our resolution to investigate. Ini sa tuwing resolution, nag-open na sa Kongreso kang Lunes, and marirefer na sa tuyang resolution. So whichever comes first, Pio, Oo. we can now call a hearing pag yan na-refer na, and the moment the appropriate committee, assume jurisdiction, and through the power of subpoena, we can subpoena APEC and other agencies of the government, including private institutions such as the PEMC, the private electricity market operators, to submit all the necessary documents in order to determine whether itong pagtaas ng kuryente igwang basihan. Ayun po. So sa nahiling ko tabi, Congressman, sa duwang forum na ini, primero sa ERC, mahalat na lang kita na makasumitir so APEC kan mga pighagad kan ERC, and digdi naman sa indong investigasyon man sa lower house, pag na-refer na iyan sa komite, mapasubpi na kan mga dokumentos asin mga kaipuhan na dapat maisumitir sa pagdadangog tabi, Congressman. Well, tama po kamo. But among others, Pio, baka uman sa nainisyo pagtataas kang kuryente. Yaon so reklamo kang ribo-ribong konsumidores kang APEC, itong frequent brownouts. Yaon so reklamo man sa mass disconnections. Yaon so reklamo duman sa paglalaog sa indang pangungontrata, na kung saan, apparently, there's a violation of the IPIRA law where a distribution utility or a concessionaire such as APEC cannot, purchase more than 50% of their energy requirements sa indang affiliate na ESMEC. So these are issues that has to be resolved, PO, along with the sudden increase of the electricity bill for the month of April until July tabi. So dakulo na issue lang, Pio, na pwede to karon pag-abot ng oras. Tanganing mamakaray ang serbisyo, pagsiserbisyo kang ALECO, kang APEC. As you know, Pio, ang kagustuhan man sana kang mga kababayan tang Albayano is to have a reliable supply of power at a reasonable rate. Supply, kikuryente na maaasahan sa reasonabling presyo. Yan lang, Pio, ang muyakan sa tuyang mga kababayan. Opo. So sa pagdadagog ko tabi, Congressman, kan informasyon, latest, at least nag-aabante na so sa tuyang mga lakdang. So sa ERC, igwanan nagahalat na lang kan dokumentos. So sa lower house, mahalat na lang na ma-refer yan sa committee and everything follows. Yan insofar as ining so sa APIC is concerned, nagtataririk na na proseso tabi, Congressman. Ano po? Well, tama po ka mo. At least the process of accountability is grinding. Kumbaga, no matter how it's slow, at least may pag-asa kita na magkakaigwaki kasimbagan tabi, Pio. Yan, nagpupuo na. Yan ang pinaka-latest. Mainit-init pa tabi, mga tugang, nagpupuo na. So proseso tabi, may pag-asa na kita na maliwanagan ang gabos, and kung igwa managad nin dapat panimbagon tabi ano. Now, Congressman, igilid ta na mo na yan, itong sa igwa kanin ipinag-post sa Facebook several hours ago, sumanungod baga sa Ferrocarril, Riles, PNR, paki-informa rin daw tabi kami, Congressman. Go ahead po. Well, tama ka, Pio. That is in connection duman sa pakikipag-ulay ta sa General Manager kan Philippine National Railway, si General Manager Magno, na kung saan paabot na baga ang budget hearing kang gabos na ahensya kang gobyerno dahil na isumiti na sa National Expenditure Program sa House of Representatives. Sa paabot na budget hearing, kasuhapon, napagulay-ulayan ni GM Magno, aside from the fact na nabid out na nga ni so South Long Haul Project. Ito bagang tren na hali sa Manila, pasisiring sa Kabikolan, antos duman sa Matnog. Pero sabi ko, day kasabay duman sa South Long Haul Project itong Legazpi Daraga Railway. Sabi ko, anong plano nindo kayo ito, GM? Sabi niya,
ay kung ang maganda ang plano namin dyan. Balak namin gawin yan tram line or highway with DPWH. Kasi ang right of way tabi ninda is 30 meters. So talagang nakulawan ng pwede pakinabangan ka mga kababayan that will, bring about development and sports kumbaga opportunity and economic activity in the said area. So yan po ang hagad kang Department of Transportation and Railways sa paagi ni GM Magno na makasabay sa budget for 2022, budget proposal for 2022, at least so feasibility study lamang tanganing mapag-adalan na yan na whether viable ang tram or converted into a highway, Legazpi to Daragatabe. So yan sa mga napag-ulayan mi kaswapon. Ay upo. Primero Congressman, siyempre matukar na kamo kang budget, masasabay nindo diyan sa pagtukar kan budget para sa masunod na taon, ining sa Philippine National Railways, iyo naan so pinagpapakihuron nila na makonsiderar, ma-infuse, mabugta kaning budget para sa tram line tabi kan PNR Congressman. Ano po? Well, tama po kamo. It's either tram or highway with DPWH, whichever is viable. Pero sabi ko yung dua pareho viable, di ba, Pio? Opo. Kasi kung 30 meters ang sa indang right of way on both sides, pag kinumbine mo ito 30 meters, talagang dakula yan, Pio. And the policy right now of the government is not to give up right of way, especially in the era of infra spending tabi. We're on the build right now. So yan tabi ang kumbaga direksyon ng PNR pag-abot dyan sa indang Legazpi Daraga Railway tabi, Pio. Otrunta, Legazpi Daraga Railway lang yan tabi, Congressman. Ano po? Yes, tama po, Pio. Pag sinabi tang tram line, paki picture out sa mga parantabay po, Congressman. Well, inibaga so pinagsasakayan sa, like for example, major cities in the world. Arog kang London, igwang tram, arog kang Brazil, arog kang San Francisco, mailing mo duman na kung saan nagsisirbi ini sa transportasyon ka mga sudadanos na barato as in efficient. Efficient, it's because it's a mass transport, Pio. Kumbaga, nakakatabang ini dahil ang pasayro kayo ng pinagkakarga, dakol, as in efficiente dahil nagpupundo ini sa mga itong mga major points or locations na pinagbababaan kan sa tuyang mga pasahero. This is one form of connectivity, transport, na nahihiling pinag-aadalan kang PNR tabi, Pio. Ang sabi ninda, kaya nga ni kay Ponir feasibility studies because as much as possible, they want to connect that one to major ports and airports, tabi, Pio. Ay, oho. Itong tram na ito. Duman tibaat i-connectar ta igo baganing plano na magbugtak ding istasyon ng tren sa kataning kan international airport ta dyan sa Daraga. Well, tama ka po dyan, Pio. So tram pagkatapos highway Legazpi Daraga pwedeng isabay ma-infuse so budget para sa feasibility study for year 2022 tabi, Congressman. Well, iyan po ang pinaghahagad ng GM Magno sa House of Representatives na contain yuso sa iyang pinag-suggestion kaswahapon kang nagulay po kami. And I think that is very much notable considering that we cannot just give up right away in the era of infra spending, tabi, Pio. Sayang man, anak. Iyo po. Congressman, balikan ta so sa APEC may naghahapot digdi, Sir Pio, Congressman Attorney Garbin. Please include po ang electricity bill this August. Ay, dai po nagbaba ang presyo per kilowatt in contrary po sa order ng ERC. Your thoughts on this, Congressman? Go ahead, tabi. Well, tama po kamo. Iyan, isa sa rabayta na yan. We'll see the basis. Hahanapon ta, susuysuyon ta, kung ano ang mix kan sa indang energy requirement. Pira suhali sa bilateral contract, pira ang presyo kayto. Pira suhali sa WESM, asin piraman ang presyo kayto. Sinahapoton ta sinda, kung nata,
sa good mo niyan, wala pang competitive selection process kasi ang muyaninda permi exemption sa CSP. And that is the reason, yan ang pinakarason, PIO, why they have the leeway or the liberty to, contract out their energy requirement maski duman sa mga bilateral power generators na mas mahal ang pinag-opresir na kuryente. And thereby, pinagpapasa sa satuyang konsumidore. So, yan po ang satuyang sususyon. Nata, arog ka nang nangyayari. Ayun, opo, sige. Ito naman, sa Sariles naman ini. Good day po, Sir Pido. Nasabi po ni Sir Pido, 30 meters ang wide po. Paapot man po, halimbawa po, sumaapektuhan na arong, ano po ang pwedeng gibuhon? Babayadan po or relocation or ano po ang equalization po kayan? Thanks po. Well, sa ngunyan PIO, dahil taman sida masisimba. But of course, kung iyan man po, madagos ang plano kang Department of Transportation and Railways, sigurado po may relocation na yan. Pero right now po, ang stage pa lang is naghahagad pa lang sinda, kipondo, para mas makapagkaagi feasibility study, pag-aadal, tanganing mahiling ang gabos na aspeto, lalong-lalo na so ambos lados na maapektuhan kay ni Tabi Pio. Ayun, opo. So, sige Tabi Congressman, kung nigo ka pang gustong idagdag, may pagkakataon ka, go ahead po. Well, Pio, yuman lang, salamat sa pagtaon nindo ki oras asin sa pag-apod. Aram naman sa ninindo na kita Monday to Wednesday yaon sa House of Representatives aktibo nagpapartisipar sa gabos na deliberasyon asin debate asin hearing sa gabos na sa indong kaputan. Willing po kita magsimbag kung ano man ang sa indong mga inquiry patungkol sa satuyang trabaho sa Kongreso. Ngunyan aldaw, pauli kita sa Legazpi Pio dahil Thursday constituency works naman kita. Maikot naman kita para sa tuyang mga constituency. So, salamat Pio and Marinaldaw. Thank you so much sa mga tugang si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. sa itong nakaulay. Babaltadahan tapo yan ang mga informasyon na ipigpalisa sa tuya, ipigpaabot ni Congressman Garbin sa programa Tingog kan Banwa.